Hiniling ko pong tayo po'y makiisa, maminamahal, sa pamagitan ng isang banal na panalangin. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, mala Panginoon, sa dakilang pribilege na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon. Sama-sama ka namin papurihan, sama-sama ka namin pasalamatan, mala Panginoon. Salamat sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, muli po naming naramdaman ang iyong banal na presensya, mala Panginoon. At minsan pa, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mala Panginoon. Patuloy mo kaming ianda sa inalalapit na pagbabalik, mala Panginoon, habang kami po ay naglilingkod, nagpupuri sa dakilang pangalan. Alisin mong aming mga titirang kapintasan, mala Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mong aming napapakinggan. Maging handa po kami sa anumang araw, anumang oras na kayo magbabalik, dakilang Diyos. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming pangunawa, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal. Dito po sa Roma 14, talatang 17. Ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang sa ating minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon. Ating patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang araw na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga minamahal, mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa kanila. Sa lahat po ng ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga mangaral, sa ating mga kapatiran na kasama po natin ngayon, sa ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, sa ating mga webcast viewers, maminamahal sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at nakikita po ang ating banal na gawain dito po sa Olongapo City. Purihin pong ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating pambungad na talata. Dito po sa Roma, Kapitulo 14, talatang 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Essence of Christmas. Ang diwa, ang tunay na diwa ng Pasko. The essence of Christmas. Ibig sabihin ng essence, maminamal yung diwa, yung pinakabuod, pinakatunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan, nabasa po natin, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Kaya nga, maminamahal, gustong ipaalam sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon na higit natin bigyan ng importansya, maminamahal, ang tunay na kahulugan ng Pasko kaysa sa mga pagkain, kaysa sa mga material na bagay, kaysa sa mga kasayaan ng sanlibutan. Kasi marami mga tao ngayon, maminamahal, pag walang pagkain, walang handa, malungkot po yung Pasko nila. Pag wala silang bagong damit, wala silang tinanggap na regalo, malungkot ang Pasko nila. Pero kung mabasa nyo dito sa Biblia, maminamahal, ang tunay na diwa ng Pasko, ang tunay na kahulugan ng Pasko, ay hindi sa pamagitan ng pagkain, hindi sa pamagitan ng mga inumin, hindi sa pamagitan ng mga material na bagay, mga bagong damit,
kundi sabi rito, maminamal, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng pagkain, pag-inom, kundi ang katwiran, ang kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Kaya maminamahal, nakalulungkot po sa buong Pilipinas, sa loob po ng 500 taon mahigit, ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang diwa ng Pasko, pero hindi nila totoong naabot ang tunay na pamantayan, ang tunay na dahilan bakit nagdiriwang tayo ng Pasko. Kasi nakapokus tayo sa material, nakapokus tayo sa pagkain, nakapokus tayo sa regalo, nakapokus tayo, maminamal, ano ang ating tatanggapin, sino ang magbibigay sa atin. Nakapokus tayo, maminamahal, sa pera. Na kung tutuusin, maminamahal, ang lahat ng bagay na ito'y pansamantala. Pero yung regalo na dulot ng Pasko, hindi po kayang itumba sa material na bagay sapagkat ang tunay na regalo ng dulot ng Pasko ay ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya nga ito, itatalakayin po natin, mga minamahal, makita niyo po, how to celebrate Christmas. Paano ipinagdiriwang, mga minamahal, na mga unang panahon ang tinatawag na Pasko. Makita niyo, mga minamahal, dito po sa Mateo, o sa Lucas, kindly, basahin muna natin Lucas 2:11 hanggang 15. Mga minamahal, ito pong mga angels. Paano ipinagdiriwang ang Pasko? Makita nyo, maminamahal, talagang ibang-iba. Malayong malayo sa itinuro ng ating kinagisnang reliyon. Ang itinuro nating kinagisnang reliyon, meron tayong bagong damit, meron tayong masarap na pagkain, nandun tayo sa inuman, nandun tayo sa kalayawan, nandun po tayo, mga minamahal, sa pagpapakasaya. Nakakala natin ang tunay na diwa ng Pasko, yung masaya tayo. Pero ang totoo niyan, ang totoong diwa ng Pasko, maminamahal, yung mapasaya natin ang Diyos na nagkatawang tao. Yun po ang tunay na diwa ng Pasko, yung mapasaya natin yung birthday celebrant. Amen? Ang tagal itinuro nating kinagisnang reliyon na ang Pasko dapat tayo ang masaya. Dapat tayo ang tatanggap ng regalo. Dapat tayo ay napapasuray-suray sa daan, sa dami ng nainom. Dapat tayo ay nagpagabundat-bundat sa dami ng pagkain. Pag walang handa, malungkot. Pag wala tayong bagong damit, walang tinanggap na regalo, para tayong sinakluban ng tadhana. Ang sabi ng iba, hindi naman Pasko sa amin, wala kaming handa, wala kaming pagkain. Hindi ganon, mga minamahal, ang tunay na dulot ng Pasko. For the kingdom of God is not meat and drink. Ang kaharian ng Diyos, ang diwa ng Pasko, hindi sa pamagitan ng masarap na pagkain, hindi sa pamagitan ng mga nakalalasing na inumin, kundi peace and joy and righteousness. Amen. But peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Tingnan nyo, maminamal, ang unang mga nilikha ng Diyos noong unang panahon. Paano nila ipinagdiriwang ang Pasko? Unang-una, basahin po natin yung mga angels. Sabi rito sa Luke chapter 2, verse 11 up to 15, basahin po natin paano sila nagdiwang ng Pasko. Dito po sa Lucas chapter 2, verse 11 up to 15, sapagkat ipinangak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo magiging pinakatanda. Masusumpangan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karaming hukbo ng langit. Nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari naman na lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit. Ang mga pastor ay nangagusapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tignan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Amen. Amen.
Amen. Kaya how to celebrate Christmas? Ang mga anghel, sabi ng Biblia, they brought good tidings of joy. Nagatid sila, maminamahal ng sabi ng hindi sabi rito, siya nagatid, maminamahal ng di kawasang kagalakan. They brought good tidings of joy. Nagatid sila ng pinakamasaya at pinagpalang balita. Sabi, they brought good tidings of joy. Ganon nila ibinalita, ganon nila ipinagdiwang ang Pasko, ipinamalita nila na ipinanganak ang mahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawa, maminamal, paano nila pinagdiwang? They praise God. Sabi ng verse 14, maminamal, at sila ay nagpuri. Sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. They praise God. Sila ay nagsumamba, mawit sa Malapanginoon. At ang sabi, they said great things about God. Ibinalita nila ang napakagandang regalo, pinakamagandang dulot ng Pasko, maminamahal. Ito po yung katubusan ng ating mga kaluluwa, yung katubusan ng ating mga kasalanan, yung pong pagpasok natin sa karya ng langit kung sasampalataya tayo sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Pangalawa, sabi rito, the three wise men. Paano nila ipinagdiwang ang Pasko, maminamahal? Tignan nyo yung anghel, paano nila pinagdiwang? They brought good tidings of joy. They praised God. Nagpuri sila sa Diyos. They said great things about God. Dapat ganun tayo, mga minamahal. Hindi tayo nakapokus sa pera. Hindi tayo nakapokus sa pagkain. Hindi tayo nakapokus sa bagong damit. Ang daming mga mananampalataya ngayon. Pag Pasko, ang ina-expect nila, bagong damit, bagong sapatos, pera, regalo, nakapokus sila ron. Dapat, mga minamahal, ang paraan ng pagdiriwang natin ng Pasko, katulad ng mga anghel. Sabi, they brought good tidings of joy. Ibalita natin sa mga taong hindi pa nakakaalam sa Panginoon ang malaking dulot ng Pasko, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Pangalawa, they praise God. Nagpuri sila sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin, nagpupuri tayo sa Diyos. Yan ang totoong pagdiwang ng Pasko. At sabi pa, they said great things about God. Sinabi nila mga dakilang bagay na dulot ng ating mahal na Panginoon dahil meron Pasko. Tignan nyo, maminamahal, the three wise men, paano nila ipinagdiwang ang Pasko. Basahin po natin dito po sa Mateo 2:1, talatang 1 at 2 at talon ng 11. Dito po sa Mateo Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2, talon ng 11. Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa makarawan ng hari si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at narito kami upay sa sambahin. 11. At nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang makayamanan, ay inihandog nila sa kanya mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. 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 Mga minamahal, itong three wise men, ito po'y, ang iba'y galing sa Persia, ang iba po, mga minamahal, ay itong three wise men, hindi yan mga hari. Sila po'y mga astronomers, mga nakakabasa ng mga bituin, mga astrologers, mga astronomers. Isang galing sa Syria, galing sa Arabia, at ang isa po, maminamal, ay galing sa India. The three wise men. Iba yung itinuro natin kinagas ng reliyon na kinakanta natin, may tatlong haring nagsidalaw. Hindi po tatlong hari yun. Ang hari, pag yan lumakad, kasama ng buong hukbo, kasi delikado ang haring naglalakbay ng walang kasama. Mapanganib sa isang hari, yung walang hukbo. Kaya yung tatlo na yun, kung yung tatlong hari, dapat may mga hukbo yun.
Merong galing sa Syria, merong galing sa India, merong galing sa Arabia. Dapat may mga sundalo silang kasama. Bakit? Sila lang tatlo. Kasi hindi naman sila tatlong hari. Sila yung tinatawag na astrologers. The three wise men. Amen. Sabi, they seek the newborn king. Ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Jerusalem, they seek the newborn king. Gusto nilang makita ang haring ipinanganak sapagkat nabasa nila sa bituin na bumaba ang Diyos na katawan tao. Nabasa nila sa bituin kasi mga astrologers sila. Nakakabasa sila ng bituin. Kaya nung nabasa nila sa bituin, nabasa nila sa langit yung bituin nagliliwanag, maminamal na ipinanganak ang hari. Sabi, they seek the newborn king. Hinanap nila, pinagtanong nila. Isa sa pinagtanungan nila, maminamal si Herodes. At ang sabi ni Herodes, kung makikita mo, ituro mo sa amin. Kasi sasamba rin kami. Pero ang totoo nun, gustong patayin ni Herodes sapagkat si Herodes po'y nagselos. Ayaw niya na merong hari na kikilalanin maliban sa kanya. Gusto niya siya lang ang kikilalanin. Kaya sabi niya, pag nakita niyo yung hari na yun, turo niyo sa akin. At sasamba rin ako. Pero nung kinausap sila ng anghel, kung mababasa niyo ang buong talata niyan, yung Mateo Kapitulo 2, maminamahal, mababasa niyo yan sa buong talata, 1 hanggang 11, mababasa niyo yan. Sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong makipag-usap kay Herodes sapagkat papatayin niya yung bata. Papatayin niya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nag-iba sila ng daan. At sabi, at nang kanilang masumpungan ng hari, sabi, they worship Jesus. Sinamba nila ang ating mahal na Panginoon at sabi, they presented gifts. Ang nireregaluhan pag-araw ng Pasko, hindi tayo. Amen? May mga mananampalataya, pag hindi naregaluhan, kala mo tinakluban ng langit at lupa. Pag hindi tumanggap ng bagong sapatos, hindi nabili ng bagong damit, walang makain pag araw ng Pasko, kala mo, pasan niya ang daigdig. Ang dapat binibigyan natin ng regalo ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang nagdiriwang ng kaarawan. At ang pagdiriwang niya ito, hindi po yung kanyang pagiging Diyos. Ang pagdiriwang nito, yung kanyang pagdalaw sa atin. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos po'y walang katapusan, walang pasimula. Alpha and Omega, the beginning and the ending. Walang katapusan ng Diyos. Kaya nga, nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon para, mga minamahal, mabuhay siya sa loob ng 33 taon para tayo po'y matubos sa ating kasalanan. At habang siya'y nabubuhay, ipinakikita niya paano mamumuhay ang isang tao para makaakyat sa langit. Ipinakita niya ang mga halimbawa. Kaya nabuhay pa siya sa loob ng 33 years. Lahat ng mga pinakita niya, yun ay gagawin natin para makaakyat tayo sa kaharian ng langit. Amen. At ang sabi, they presented gifts. Yung tinatawag, maminamahal na 3 astronomers, yung 3 pantas, the 3 wise men, nung nasumpungan nila ang mahal na Panginoon, imagine, nagregalo sila ng ginto bilang pagkilala sa Kanya bilang hari. Hari lang ang nireregaluhan ng ginto. Bakit pagdating natin sa langit, ang kalsada natin ay ginto? Kasi sabi ng Revelation chapter 5 verse 10, He made us kings and priests. Amen. Darating ang araw, pagdating natin sa kaharian ng langit, tayo'y magiging hari. Kaya nga ang tawag sa Diyos, hari ng mga hari. Kasi pagdating natin sa langit, tayong lahat ng mga kalalakihan dito, He made us kings and priests. Gagawin tayong mga saserdot, gagawin tayong mga hari at mga prinsipe sa Kanyang kaharian. At ang mga beloved sisters, gagawin mga reyna at mga prinsesa sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga ang tawag sa ating mahal na Panginoon, kung mabasa niyo Revelation 19:16, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon.
Mababasa nyo rin yan sa Deuteronomy chapter 10 verse 17. Ang ating mahal na Panginoon Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Ang sabi, they presented gifts. Una-una, ginto, pagkilala sa Kanya bilang hari. Pangalawa, maminamahal, they presented myrrh, mamahaling pabango. Niregaluhan nila ang ating mahal na Panginoon na mamahaling pabango bilang pagkilala sa Kanya bilang manunubos. Kasi yung myrrh, ginagamit yan sa bangkay. Yan ang pinaka-imbalsamo nila para hindi bumaho yung bangkay. Kaya yung myrrh, simbolo ng manunubos. Pagkilala sa Kanya bilang manunubos at yung tinatawag na frankincense, yung tinatawag maminamahal na frankincense, pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Mga minamahal, sapagkat Diyos lang ang iniandugan ng tinatawag na frankincense. Amen. Ito po ang ginawa nilang paraan para i-celebrate ang Pasko. At makita niyo naman dito, mga minamahal, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5 and verse 8 and 9, mabasa niyo naman ang mga mananampalataya sa Macedonian. Sabi rito, mga minamahal, pinagdiwang nila. Bago dyan, mga minamahal, basahin muna natin itong sa Lucas. Sa Lucas, mga minamahal, Kapitulo 2, kung mababasa nyo, babalikan lang natin yan, Lucas, Kapitulo 2. Talatang 15 naman yan, hanggang 19. Hindi na natin basahin yan, para medyo umikli ang oras natin. Yung shepherd, how to celebrate Christmas. Unang-una, sabi rito, they made known the arrival of the Savior. Nasa Lucas, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 19 naman yan. The shepherd, how to celebrate Christmas. They made known the arrival of the Savior. Pinagsabi nila, ipinagkalat nila, maminamahal, na ipinanganak ang mahal na Panginoong Kristo. Kaya ang tamang pagdiriwang ng Pasko, maminamahal, yung ibalita natin ang ating mahal na Panginoong Kristo ay dumating at gusto tayong iligtas sa kasalanan. Magpatotoo tayo. Sabihin natin ang kaharian ng Diyos sa mga taong di pa nakakilala sa Kanya. Hindi po yung sayawan, hindi yung kainan, hindi parte dito, parte doon, pasyal dito, pasyal doon. Tignan mo ginawa sa atin, maminamal na ating kinagis ng reliyon. Inilayo tayo sa Diyos. Imbis na ituro sa atin ang tamang paraan ng pagdiriwang ng Pasko, tinuruan tayo ng kalayawan. Sinabi ng unang Timoteo 5:6, ang taong nabubuhay sa kalayawan ay bagamat buhay, patay. Naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, hindi pa ako mananampalataya. Pag Pasko, dala-dala namin yung pagkain. May dala kaming pagkain, iba't ibang uri ng pagkain. Tapos meron kaming inumin. May dala kaming alak. Punta kami sa Luneta, doon kami kakain, doon kami mag-iinuman. Pero sabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink. Akala natin, ang pagdiriwang ng Pasko, inuman dito, kain dyan, na masarap na pagkain. Pero sabi, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Pag nalasing na kami, lahat na makita namin, sinasaktan namin, binubugbog namin. Lasing na kami. Tapos, kung saan na kami abutan ng kalasingan, minsan natutulog kami sa kanal. Hiwa-hiwalay na kami. Yung isa nakatulog doon sa basurang, yung isa nakatulog doon sa kanal. Ganon kami magdiwang ng Pasko. Pero paano maging pagdiriwang ng Pasko yun? Lalo kang nalulugmok sa kasalanan. Sabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Amen. Sabi rito ng shepherd, maminamal, nung sila ay nagdiwang ng Pasko, sabi, they made known the arrival of the Savior. Ipinamalita nila
ang pagsilang ng mahal na Panginoong Kristo. Pangalawa, they went glorify God. Sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Katulad ng ginagawa natin ngayon, maminamahal, yan, kahit hindi Pasko, araw-araw Pasko sa atin, kaya lagi tayong nagpupuri sa Diyos. Kaya nalulugod ang ating mahal na Panginoon sa atin kasi hindi lang tayo umaawit ng awiting papuri sa Diyos kapag Pasko lang, kahit ordinaryong araw, kasi araw-araw Pasko sa ating mga Kristiyano. Kaya araw-araw umaawit tayo ng pagpupuri sa mahal na Panginoon gaya ng ginawa ng mga anghel. At ang sabi pa, maminamahal, they went praising God. They went praising God. Sila ay masaya na nagpupuri, mga minamahal sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung shepherd, the three shepherd. Ganun ang ginawa nilang pagdiriwang. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, sila ay kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ito pong tinatawag maminamahal na Macedonian Church. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8, verse 5 at verse 8. Paano nila pinagdiwang yung Pasko? Sabi rito, maminamahal, but first gave their own selves to the Lord. Ang sabi rito, and unto the will of God. Basahin natin, 2 Corinthians 8, 5 and 8. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 5, 8 and 9. Hanggang 8 lang muna. Hanggang 8. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Sa 8, hindi ako nangusap na tulad na nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba at ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Amen. Amen. Mga minamahal, ang Macedonian, sabi ng Biblia, sabi rito, but first gave their own selves. But first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Kanilang ibinigay ang kalang sarili sa Panginoon at sa amin o sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang totoong pagdiriwang ng Pasko, ibigay natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At ang sabi pa, maminamahal, they prove the sincerity of your love. Pagkatapos noon, ipinakita nila sa verse 8, ipinakita nila ang katapatan ng kanilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay nila ng handog para sa ating pinakamamahal na Panginoon, to prove the sincerity of your love. Amen. Ganon ang tunay na pagdiriwang ng Pasko, maminamahal, na kailanman hindi natin narinig sa simbahan, hindi natin nalaman sa ating matagal na pagdiriwang ng Pasko, kundi nalaman natin sa pamagitan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pagdiriwang pala ng Pasko, hindi sa pamagitan ng pagkain, hindi sa pamagitan ng pag-inom tayo, kaya lang tayo kumakain, kaya lang tayo umiinom ng mga juice, hindi yung alak ang iniinom natin. Kasi gusto natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa katubusan ginawa niya sa atin. Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, mabasa nyo rito sa Revelation. Kung mababasa nyo sa Revelation chapter 3, chapter 11 verse 3 hanggang 10, maminamahal, mababasa nyo po rito. Pagdating po, maminamahal, ng araw, magkaroon po ng tinatawag na rapture. Lahat ng mga naniwala kay Kristo, lahat ng tinubos ni Kristo, dadalhin sa langit. Magkaroon ng rapture. Lahat ng sumampalataya kay Kristo, lahat na naglingkod sa Diyos, lahat na seryosong tumanggap sa ating mahal na Panginoon, tumalikod sa kasalanan, dadalhin niya sa langit. At pagkatapos ng rapture, meron siyang ipapadalang 2 tao. Ito po ay si Moses at si Elijah. Mababasa natin yan dito sa Lucas
chapter 9, verse 30 up to 33. Maraming talata yan. Sa Mateo 17, talatang 3 hanggang 4, merong ipapadala ang Diyos na dalawang tinatawag maminamal na olibong ligaw. Sa verse 10, sabi rito, ipapapatay sila. Ipapapatay sila nung Antichrist. Tapos pagkatapos namatay, itong dalawang ipadala ng Diyos bago parusahan ang sanlibutan, maminamahal, bago magkaroon ng tinatawag na greatest tribulation, pagkatapos ng rapture, mayroong ipapadalang huling propeta. Ito po si Elijah at si Moses. Sabi, may kapangyarihan silang gawing tubig ang dugo. May kapangyarihan silang isara ang langit para wag umulan. Ang nakagagawa lang niyan, si Moses, nagawa niyan tubig ang dugo. At yung nakapagsasara ng langit para wag umulan ay si Elijah. Kaya kung mababasa niyo sa Lucas, Kapitulo 9, talatang 30 hanggang 33, si Elijah at si Moses ipapadala ng Diyos. At dito sa Mateo 17, talatang 3 hanggang 4, ipapadala ng Diyos si Moses at si Elijah. At dito po, mababasa po natin sa Revelation chapter 3, 11 verse 10, nagpalitan sila ng regalo nung namatay. Papatayin ng Antichrist yung si Elijah at si Moses sa ikalawang pagkakataon. Sa ikalawang pagkakataon, papatayin si Moses at itong si Elijah. Pero makikita nyo, pagkatapos ng 3 araw at kalahati, sabi, muling magbabangon si Elijah. Dahil dati nang nasa langit yun eh. Hindi naman namamatay ang Kristiyano. Pag namatay ang Kristiyano, diretso sa langit yun. Namatay 3 araw lang at kalahati, pero bumangon muli sa mga patay pagkatapos namatay sila. Sabi rito, nagpalitan ng regalo yung mga tao. Kaya yung palang pagpapalitan natin ng regalo, galing pala yun sa Antichrist. Pwede kang magregalo, pero walang palitan ng regalo. Magbigay ka ng love offering. Ang tawag dyan, love offering. Pero yung palitan na regalo, niregaluhan ka, tapos magre-regalo rin sa'yo, walang kwenta yun. Dapat ang regaluhan mo, yung hindi kayang magbigay sa'yo. Kasi gagantimpalaan ka ng Diyos. Ako nung nag-aaral ako, meron kaming exchange gift. Masama ang loob ko pag hindi yung regalo sa akin, maliit lang. Yung kapatid ko, nagregalo ng bagong damit. Ang natanggap niya, basahan. Masama ang loob niya. Pero ang totoong diwa ng Pasko, yung magbibigay ka na hindi ka nag-expect ng kapalit. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pag ikaw ay nagregalo, ikaw ang mapalad. Mas mapalad ka. Kaya dito, pag nagpalitan kayo ng regalo, kasalanan na yun, masama na yun. Tradisyon na yun. Kaya sabi ko, babasa nyo rito sa Revelation chapter 3, nagpalitan sila ng regalo nung namatay yung 2 propeta na nagpahirap sa kanila. Dahil sabi yung si Moses ay sinara, si Elijah, sinara ang langit para hindi umulan. Kaya walang ulan nung panahon na yun. Tapos si Moses naman, ginawan tubig ang dugo, kaya wala silang mainom. Kaya nagalit sila, pinatay nila. Nung pinatay nila si Moses at si Elijah, nag-exchange gift sila. Nagpalitan ng regalo. Kaya nga, yung exchange gift, hindi pala yan maka-Diyos na paraan. Tignan nyo, basahin natin Revelation chapter 11, verse 10. Tapos ituloy natin hanggang 13. Kaya hindi po. Barrio Orlando. 11 verse 10, tapos tuloy hanggang 13. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 11, talata po ay 3 hanggang 10. At may ipagkakalob ako sa... Sa 10 na po, para medyo mahaba kasi. 10 na. 10 ng... Hanggang 14 na. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila. At mga tutuwa, at sila'y magsisipaglaban, mga Excuse me. Revelation 11:10 hanggang 13.
Apokalipsis Kapitulo 10. 11. 10 hanggang 11. Excuse me po. 11, Revelation 11, verse 10 up to 13. Apokalipsis 11, talatang 10. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay nangagagalak tungkol sa kanila. At mga tutuwa at sila'y magpapadalahan ng mga kaloob. Sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 11. Pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y nagsitindig at tinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. 12. At narinig nila ay isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. 13. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba 10 bahagi ng bayan. At may nangamatay sa lindol na 7,000 katao. At ang mga iba ay nangatakot at nagbigay ng kaluhatian sa Diyos ng langit. Amen. Kaya maminamahal, darating ang araw, bababa uli si Moses at si Elijah. Yan ay nasa sa Mateo 17 verse 3 and 4 at Lucas 9:30 up to 33. Hindi pinangalanan, pero sila po yun nandito sa Mateo 17 talatang 3 hanggang 4 at Lucas 9:30 hanggang 33. Yung dalawang propetang yan, sabi, sila'y may kapangyarihang magsara ng langit para wag umulan. Hindi uulan sa panahon na yan. At sabi, may kapangyarihan lang ang tubig magiging dugo. Kaya nga, galit sila. Nung pinatay na Antichrist, itong dalawang propetang ito, natuwa ang mga tao, nagpalitan, nag-exchange gift. Tuwa sila eh. Kasi pinahirapan sila nung dalawang taong yun. Nagsara ng langit para wag umulan. Wala na silang mainom. Tapos yung tubig naging dugo. Ipinanalangin ng isa. Si Moses ang nakagawa nun sa Biblia. At yung nagsara ng langit para wag umulan, si Elijah. Kaya yung dalawang propetang ito, si Elijah at si Moses. Amen. Kaya darating ang araw, maminamahal. Ihanda natin ang ating mga sarili. Anytime, mag-rapture, maminamahal. At ang sabi ng Biblia sa darating na araw na yan, sabi, ang mga tao ay hindi makabibili, hindi makapagnegosyo, hindi ka makatravel pag wala kang tatak na 666. For almost 3.5 years. Revelation chapter 13 verse 5 at verse 8, talo natin ng 15 hanggang 16. Anytime mangyari na po yan, malapit na. Kaya wag tayong mag-focus dito sa lupa. Tandaan po natin, 3.5 years lang. Mag-enjoy ka 3.5 years. Pag ikaw ay tumanggap ng tatak na 666, 3.5 years mo lang ma-enjoy. Na kahit wala kang pera, kahit hindi ka milyonaryo, makapag-travel ka sa abroad, makabili ka ng mamahaling sasakyan kahit wala kang pera, pakita mo lang yung 666 mo. Makapag-grocery ka, kahit limasin mo lahat ng mga magusto mo sa groceries, pakita mo lang yung 666 mo. Pero yung 666 na yan, 3.5 years lang yan. Pagkatapos niyan, makararanas ka na ng katakot-takot ng kahirapan. Pagkatapos, itatapon pa yung katawan mo at kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. Ito'y parusa magpakailanman. Kaya nga, nais kong ipaalam sa inyo ito, maminamahal, para hindi po tayo maging walang alam sa mga bagay na darating. Sabi rito, Revelation 13 verse 5, verse 8, talo natin ng 15 hanggang 18. Basahin natin ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa Apokalipsis, chapter 13, verse 5, talon sa 8, hanggang 16 pala, 16. 16 hanggang 18. Sabi po dito, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Dito sa
8. At ang lahat na nananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya, na ang Kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Dito sa 15. At siya'y pinagkalooban ng makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasambal sa larawang ng hayop. At ang lahat, maliliit at malaki at mayayaman at mga duka at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At na huwag makabili o makabili ng sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng verse 5, maminamahal, siya ay binigyan ng kapamalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. 3.5 years. 42 months. 42 months equivalent to 3.5 years. Yung Antichrist, yung magbibigay ng 666 sa mga tao, bibigyan siya ng kapamalaan, ng kapangyarihan for almost 42 months equivalent to 3.5 years. At ang sabi, mga minamahal, siya ay, sabi rito sa verse 8, lahat ng mga nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya. Ang Kanyang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Lahat ng mga tao dito sa mundo, lahat ng tao sa buong bansa, buong mundo, sasamba sa Antichrist. Tatanggapin nila yung 666. Lahat ng mga hindi maliligtas. Buong mundo yan. Anytime, maminamahal, ang pinakapalatandaan yan, mamaya mababasa natin dito sa 2 Thessalonians. Sabi rito, lahat ng mga nananahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Lahat mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag wala kang pangalan sa aklat ng buhay, lahat, pati mga INC, lahat ng mga religion sa buong mundo, sasamba sa Kanya. Mga hindi naniniwala kay Kristo na Diyos, lahat ng mga iba ang paniniwala, sasamba sa Kanya. Lahat ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi ka naniniwala na si Kristo ang Diyos, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sapagkat si Kristo ang nagsusulat ng pangalan ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi ka naniniwala, hindi isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sabi ng John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay tatawagin niyang anak ng Diyos, sa mga tuwid ay ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Pag hindi ka naniniwala na si Kristo ang Diyos, hindi ka sumampawala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Nasa John 1:12. Si Kristo ang nagbibigay ng kapangyarihan ilagay ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. At ang sabi rito, maminamahal, lahat ng mga tao, maliliit o malalaki, ay bibigyan ng tanda. Sabi rito, lahat ng maliliit, malalaki, mayayaman, mga duka, mga laya o mga alipin, ay pinagbigyan ng tanda sa kalangkanang kamay o sa kanilang noo, upang wag makabili at makapagbili ang sinuman, kundi yaong mayroong tanda sa mga tuwid ay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. 666. Siya'y tao. Siya po ang kinikilalang, sabi rito, tatawagin siyang Ama. Sino yung tinatawag na Ama dito sa religious leader?
Tatawagin siyang Holy Father. Tatawagin siyang makapangyarihan. Mamaya mababasa natin sa 2 Thessalonians, uupo siya sa templo ng Diyos at magtatanyag ng kanyang sarili na Diyos. Sa Israel, maminamahal sa Israel, gawa na yung third temple. Ibig sabihin ng third temple, unang-una yung first temple, yung pinagawa ni Haring Solomon. Sinira yan ni Haring Nabucodonosor. Ninakaw lahat ng mga nandoon sa templo. Nung nag-ari si Cyrus the Great, nag-request ang mga Hudyo na itayo uli ang templo ng Diyos. At ito'y natapos sa loob ng 45 taon. Na-renovate siya. Na itayo uli ni Cyrus, King Cyrus, sa pamagitan ni Ezra at ni Nehemiah. Nung dumating ang mahal na Panginoong Jesucristo, mga 70 AD, pagdating na 70 AD, dumating si Titus the Great, Roman Empire. Sinira niya uli yung templong pinagawa ni King Cyrus. Nung panahon ni Nehemiah, sinira niya uli. Kaya nga, yung pinatayong templo ngayon, ito yung tinatawag na third temple. Yung mga natutulog, hindi interesado sa salita ng Diyos, maiwan kayo. Hindi ka makasama sa rapture. Wala kang interes sa gawain ng Diyos. Wala kang interes sa salita ng Diyos. Maiwan ka. Mabura yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Nasa Exodus 32:33. Tatanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Basahin natin sandali. Para doon sa mahilig matulog, pagsalita ng Diyos ang pinakikinggan. Basahin natin sandali. Exodus 32:33. Dito po sa Exodo, Kapitulo 32, talatang 33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang nagkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen. Amen. Ang magkasala laban sa akin, aalisin ko sa aking aklat. Hindi ka interesado sa salita ng Diyos, hindi ka interesado na makinig, tanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil kasalanan yan. Luke chapter 8 verse 18, ang may pakinig ay makinig. Ang may pakinig ay makinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Pero yung nasa kanya, aalisin pa sa kanya. Alisin yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, balang araw, wala nang makabili. Hindi ka na makapagnegosyo pag wala kang 666. Pero pag tumanggap ka ng 666, kahit ikaw na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, hindi na uso ang pera nun. Hindi ka na magbabayad ng pera. Pwede ka kumuha ng kotse, pakita mo yung 666 mo. Pwede ka mamili sa groceries, pakita mo ang 666 mo. Pwede ka mag-travel abroad, 666, pakita mo 666 mo. Pag wala kang tatak na 666, hindi ka makatravel, hindi ka makabili. Kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Sabi, upang hindi makabili at hindi makapagbenta ang sinumang walang tatak na 666, hindi ka rin makapagbenta, hindi ka makapagnegosyo. Walang bibili sa iyo. Hindi ka makapag-travel. Pero pag may 666 ka, kahit wala kang pera, ibigay sa iyo lahat ng ituturo mo. Pero 3.5 years mo lang ma-enjoy yun. Ang kapalit niyan ay walang hanggang kaparusahan doon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Sabi ng Revelation 14 verse 9 up to 11. Lahat ng mga matatatakan ng 666 ay pahihirapan araw at gabi, tormented day and night without rest doon sa dagat-dagatang apoy. Pero pag nagpatatakan ng 666, ma-enjoy mo lang yan 3.5 years. Anong gusto mo? 3.5 years o forever? Lahat ng gusto ng 3.5 years, taas ang kamay. Lahat ng gustong forever, eternal life, sa malapan, taas ang kamay. Lahat ng di nagtaas, hindi kayo makasama. Amen. Lahat gusto. Kaya huwag tayong padaya sa Satanas. Malapit na po, maminamahal. Nasa 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 4, verse
Basahin natin verse 7, tapos talo natin ng 9 up to 12. Uling talata na po. Basahin natin yung mga uling talata. Kalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4, talo ng 7 hanggang 9. Ngayon aming ipinamanik sa inyo mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoon Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. At huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamagitan man ng Espiritu, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat na wari mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y magtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito po sa 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan sa nagpapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan sila lahat na hindi nagsasampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, maminamahal, yung ipinatayong third temple nung sa Israel, babalitaan nyo yan, gawa na yan, yung third temple. At may mga nakaupo doon, mayroong 700 upuan doon, may mga pangalan ng mga pangalan ng mga hari sa buong mundo, mga prime minister, mga hari, mga presidente sa iba't ibang panig ng mundo. Pero yung number 666, wala pang pangalan. Wala pang pangalan. Hindi alam kung sino yung nakauupo doon. Tapos na yan, meron na silang 3 baka na kulay pula. Iandog na yan. Tapos na rin yung templo. Sabi rito, maminamahal, pag umupo na yon, sabi, ano pat siya'y uupo sa templo ng Diyos at siya'y magtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos. Pag yan nangyari, maminamahal sa Israel, umupo na yon, yung sa third temple, yung Antichrist, yung magtatatak ng 666. Yan, maminamahal, mag-ingat na tayo, wag na kayong lumiban. Gawa na yan, hindi di pa nangyayari yung seremonya. Kaya nga sabi sa verse 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan, gumagawa na, ayos na lahat eh. Dangan lang ay may pumipigil. May pumipigil lang sa kanila. Dapat matagal na nag-reign yung Antichrist. May pumipigil. Sino pumipigil? Yung pangangaral ng ating beloved pastor. Amen. Yung tinutuligsa niya, inaano niya yung Antichrist. Yung 666. Pero sabi, hanggang alisin ito. Nauna ng malapastor. Kaya nga, anytime, mag-reign sila. Kasi wala nang pumipigil. Wala nang bumabatikos. Meron ba kayong ibang taong bumatikos dyan? Wala. Ang malapastor lang. Yung kita niyo mga replay ng preaching ng malapastor, puro ganun ang topic. Walang gumawa niya kahit mga nasa malalaking reliyon. Hanggang alisin ito. Ang signs, mag-reign siya, alisin yung pumipigil. Nauna na sa langit. Kaya sabi rito, bigla siyang lalantad. Sabi rito sa verse 9, sa kanyang pagparito ayon sa paggawa ni Satanas ng buong kapangyarihan at mga tanda at kahangahangang kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan sa manapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat
na hindi nagsampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Kasama na yung hindi naniwala na si Kristo ay Diyos. Kasama na. Maniniwala sila doon sa Antichrist. Ngayon, tinutuligsa nila. Ngayon, hindi sila naniniwala. Darating ang araw, maniniwala sila dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan, kaya pinaniwala sila ng Diyos sa kasinungalingan. Sino ang katotohanan? Sabi ng malapang nun, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ang katotohanan hindi nila tinanggap, si Kristo. Ang paniwala nila kay Kristo, tao, tao, at tao. Pag pinaglaban mo sa kanila na si Kristo Diyos, mag-away kayo. Tao lang si Kristo sa kanila, pero tawag nila Panginoon. Nakalagay sa simbahan nila, pangalan ni Kristo, pero tao lang si Kristo. Kaya darating ang araw, lahat, sabi, sasamba doon sa Antichrist. Tayo lang mga naniniwala kay Kristo na Diyos, naglilingkod sa Kanya sa buong katotohanan. Sabi ng Biblia, kukunin tayo ng malapang nun, aagawin sa alapaap, at sa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. In any time. Basahin natin ulit talata, 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17. Ang unang kukunin, yung mga nangamatay sa malapanginoon. Kaya kung hindi ka karapat-dapat, kung iniisip mong hindi ka makasama, mabuti pang mag-pray ka. Mabuti pang mamatay ka kaysa magpataka ng 666. Pero masamang magpakamatay. Ang unang kukunin ng malapang mga namatay na naglingkod sa malapanginoon. Kaya sabi ng Revelation 14:13, mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay sa Panginoon na magpakailanman. Kaya mas mapalad pa yung mga namatay na nauna sa atin na naglingkod sa Diyos, na sa langit na sila. Tayo nasa pakikipagbaka pa. Kaya panalangin natin, huwag tayong maiwan sa rapture. Dahil pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, 1% na lang ang chance mong maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ng huling talata, Revelation, 1 Thessalonians 4:16 and 17. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang matay kay Kristo ay unang mabuhay ng mag-uli. Kung magkagayoy tayo ng mabubuhay na nangatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, malapit na mangyari yan, kaya wag na po kayo magliban. Laging sinasabi ng malapastor, ang makasama sa rapture, yung laging dumadalo, 3 times a week. Pag Sunday Christian ka, nako, yanda mo na yung liig mo. Pag Sunday Christian ka, kung gusto mo makasama, huwag kang umabsent. Yan lagi ang tinuturo ng ating beloved pastor, maminamahal, para makatiyak tayo, makasigurado tayo, lahat tayo makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tumawid po tayo ng awiting We Are the Reason. Ang mahal na Panginoon ang dahilan, maminamahal. Tayong dahilan, bakit ang ating mahal na Panginoon ay bumaba, nagkatuan tao para iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo, pang tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga bisita, maminamahal, sa ating mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan. Sa lahat ng mga baguhan, ating mga kapatiran, mga baguhang bisita ng kapatiran, palapitin niyo sa unahan sila para makatanggap ng formal sa ating mahal na Panginoon. The gifts and toys we learn, we find, but we never realize a baby born, one blessed life. Give us the grace to give
our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. As the years went by, we learned more about His giving of ourselves. Umawit po tayo mga minamahal. Umawit po tayo sa The ating labi. midst of the dark and cloudy day, and I'm trying to rest because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's giving every part of my heart to me. In all that I do, every word that I say, I will give you my heart just for Sa ating mga bisita, maminamahal, maging sa ating mga webcast viewers, kindly maminamahal, taas niyo po ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ang pinakadakilang regalo na tinanggap po natin ng Pasko ay ang buhay na walang hanggan. Hindi po mga regalong material. Sabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Katanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon sa ating mga bisita, maging sa ating mga webcast viewers, sumabay po kayo. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po ay nakaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa po ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, panalangin po natin ating mga baguhan. Opo, dakilan papagpala po naming Ama, patawarin mo po sila, dakilan Diyos. Isulat mo ng malinaw ang kamapangalan sa aklat ng buhay. Hindi nawa ito ang una tuli ng kanilang paglilingkod. Ito na po maging simula. Iligtas mo sila sa ng kalamamahal sa buhay, mala Panginoon. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po yung aming idinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, amen and amen. Maminamal, manalangin po tayo. God bless you po sa ating bisita. Sa ating mga bisita, mag-decide po kayo magpabautismo sapagkat ang bautismo po, sabi ng Biblia, dito po maisusulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay pag tayo po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maminamal, sama-sama po tayong manalangin. I-focus po natin ang ating isip, maminamal, hindi po sa Pasko, hindi sa pagkain, hindi sa regalo. I-focus nyo ang ating isip, ang ating puso sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagkaroon ng Pasko, maminamahal, para makasama tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang second coming. Kaya meron tayong Paskong ipinagdiriwang. Maminamahal. Kaya sama-sama po tayong manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ating mga pangailangan, lalo tigit, idalangin natin, makasama tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Pag naiwang ka sa rapture, kahit ikaw ng pinakamayamang tao sa balat ng lupa, hindi ka makabili kahit isang pirasong tinapay. Hindi ka makabili. Pero pag may tatakan 666, ang kaluluwa mo nakaatang na sa dagat-dagatang apoy, pero lahat ng gusto mo, maangkin mo dito. 3.5 years, makabili ka ng eroplano, makabili ka ng kotse, makabili ka ng mga masasarap na pagkain, pero ang kaluluwa mo itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, higit natin pahalagahan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling na mahal na Panginoon. Sama-sama natin manalangin, ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, mga problema. Hallelujah, sama-sama natin idilog sa ating dakilan Diyos. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, narito po, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang mga taglay na karamdaman na mga kapatiran po namin, mga problema, ang mga alinlangan sa mga puso, pawiin mo po. Palitan mo ng kainitan, palitan mo ng katapatan. Ituon mo ang kalang isip, mahal na Panginoon, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling mo sa kalangitan. Huwag sa mga bagay dito sa lupa, mahal na Panginoon, magiging hadlang upang hindi sila makasama sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, pangawakan mo mga kapatid po namin, mga may taglay na karamdaman, pagalingin mo po, mga nangihina, mga nanlulupaypay sa pananampalataya, pasiglayin mo ang pananampalataya, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan, anumang araw, anumang oras na magbabalik ka, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na kami po'y makasama sa iyong ikalawang pagparito. Pagpalain mo mga anak mo, dakilan Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Ang kabilang kamay, ipatong niyo po sa bahagi, maminamahal, ng inyong mga karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng sakit. Sabi ng Lucas, maminamahal, Kapitulo 10, talatang 19, sabi, binigyan tayo ng Diyos ng kapamalaan upang yurakan ang kalakdan, ang kalaban, maminamahal, para mga minamahal tayo po ay makalaya sa lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, mga bisyong natitira sa atin. Sawayin natin yan, sabi ng Biblia, sa mga pangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo manalangin, maminamahal. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, pangihina, panlipaypay, demons of materialism, hallelujah, demons of worldliness, carnality, evil thoughts, lust of the flesh, cast out, be healed, deliverance in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, bless us, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, amen and amen. Tumayo tayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw. Habang tayo tumatalon, tayo po ay sumigaw na malakas, maminamahal. Ito po yung hallelujah, praise the Lord. Ito po yung heavenly language, makapangyarihang kataga.
ang masamang espiritu ng karamdaman lalaya sa atin pag naririnig ang katagang Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay sumigaw bang tumatalon po tayo, maminamahal, sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At tayo po'y kukuha ng ating special love offering, maminamahal, bago tayo dadako sa ating mga announcement. Ito po yung ating pong monthly na binabayaran, maminamahal. Katulad ng ating pastoral house, hindi pa po kumpleto ang ating bayad dito. Ang ating kuryente sa tubig, maminamahal. Ang mga tunay na mga manggagawa ng Diyos ay full-time worker, maminamahal. Walang ibang ginawa kundi manalangin, magpuri. Kaya wala kaming negosyo, wala kaming trabaho. Kaya nga, hindi natin mababayaran ng kuryente, tubig at pastoral house kung hindi tayo, mga minamahal, makikiisa sa ating pong pakipagtulungan sa pangailangan pinansyal na ating church. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Narito ang ating beloved Noli. Panalangin po ang ating pong ipagkakaloob na special love offering. At binibigay natin po pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando, sa announcement. May praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved bad boy. Mga minamahal, itaas nyo na po ipagkakaloob nyo sa ating mahal para na special offering upang ito po ay mabasbasan ng ating makapangyarihang kamay ng ating mahal para ng Jesus. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa langit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ang mga kamay ng iyong mga anak na magkakaloob po ng special offering. Mahal na po ito ay maghamit sa iyong mga gastusin. Mahal na po sa pabinabayaran po namin lote na lupa sa lugar na ito, mga karagdagang mga gastos, expenses. Mahal na po sa pagkakaloob ng aming mga minamahal na kapatiran. Mahal na po ikaw po magbalik ng maraming beses sa kanilang at bawat mga hipoy ng kanilang mga kamay sa mga negosyo. Pagpalain mo, mahal na Panginoon. Ganon din po sa mga wala po may pagkaloob at mahal na po gusto mo kaloob sa oras na ito. Pagkaloob po sila, pagkakakita po sa susunod na banalagawan, makabahagi sila, mahal po. Ito po ang aming samot na lang, sa orat na lang, mahal po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you, Brother Noli. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya kong magbigay sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Dahil niligtas niya ako. Dahil niligtas niya Amen. Praise God. Puri po ating pinarapay ni Jesus. God bless po, blood selected singers. At Diyos po sa magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Patuloy na po tayo minamahal sa ating announcement. Bata dumako sa ating announcement, minamahal. Magpapaabot muna kami namin pagbati ng maligayang karawan po sa araw ng bukas. Sa ating beloved worker, Brother Noel. Magdadaos po ng kayang karawan sa araw po ng bukas. Happy birthday po. Patuloy kayo magamit na ating pinapay ni Jesus. Kaya banal gawain, pati kayo bigyan ng kalakasan, kalusugan ng ating pinapay noon. Amen. Praise God. Purin po ating pinapay. Patuloy po tayo minahal sa ating announcement. Patuloy po ating pananambahan po. Minamahal dito sa ating pastoral house. Araw po ng Merkules. Minamahal sisimulatan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, overnight prayer po ito. Minamahal alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga.
Tatapos po ng ito po oras tuwing araw po ng linggo, minamahal. Sa susunod po, minamahal, itong darating na linggo, minamahal, please nga, susunod na linggo, ang ating magiging midweek service po ay araw po ng Martes, December 24. Minamahal, ang magiging midweek service natin ito susunod na linggo. Minamahal, hindi po itong susunod itong Martes, kung nasa susunod na linggo, minamahal, by 24, araw po na Martes ang ating midweek service. Minamahal na yung Pasko po, 25, Merkulis po yun. Alam naman natin na abalang-abala po lahat na ating minamahal na mga kapatiran sa araw na yan. Kaya magsisimula po tayo sa 24 ng 1:00 ng hapon. Upang maaga po tayo makauwi, minamahal, at mahirap sumakay mga oras na yan. 1:00 ng hapon, hanggang 5:00 ng hapon sa December 24. 1:00 ng hapon ang simula natin pananambahan hanggang 5:00 ng hapon. At sa December 22, yan po yung ating Christmas Thanksgiving. Sa araw po yan ng linggo. Minamahal, December 22, minamahal, Thanksgiving po natin yan, Christmas Thanksgiving. Kung kayo po may mga lulutuin, minamahal, maaari nyo dalhin dito. Pagsamasamahin po natin yan, mga may maluluto sa kanilang tahanan, minamahal, dadalhin po natin dito, pagsalo-saluhan po na, pagsamasamahin po natin yan, upang meron po tayo mapagsasalusaluhan. Amen. Magsisimula po tayo, minamahal, 9:00. Yung regular na oras po natin, itong darating na December 22, 9:00 ng umaga, magsisimula po ang ating pananambahan. Amen. Praise God. At minamahal, meron tayong radio program, tuwing araw po yung Lunes hanggang Sabado, sa DCME, EC30, talapitan natin mga radyo, minamahal, Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi, hanggang 12:00 po yan ng ating gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, 10:30 ng gabi, 12:00 po yan ang ating gabi. At yung ating Jesus Miracle Hour sa Facebook Live, sa YouTube, minamahal, gabi-gabi po ito, Lunes hanggang Sabado, minamahal, 9:00 ng gabi, hanggang 10:00 po yan ng gabi. Yan po yung ating mga programa, minamahal sa television, minamahal, praise God. Sa radyo, pag ating sa Facebook, minamahal, at yung ating Jesus Miracle Hour. Amen, praise God. Meron po tayong lihas, minamahal, pagkatapos po nating closing prayer. Mayroon tayong bautismo sa mga bisita po natin. Huwag po niya yung lilisanin ang pananambagawa ito, minamahal ang bahay-sambahan na ito, na hindi po kayo nababautismohan. Dahil napakahalaga po ng bautismo upang makumplito po, minamahal, yung inyong kaligtasan. Hindi po tayo mapapasabi na yung mga damit na meron po tayong ginagamit na baptismal robe. At libre po ang bautismo po dito, minamahal, wala pong bayad. Kung kayo po'y willing, mamaya po may magpapaliwanag po sa kahalagan ng bautismo. Amen. May counseling po tayo, may mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinalapay ni Jesus. Lumapit lamang sa ating beloved preacher's area. Nandiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po na kayo po yung kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At minahal, pagkatapos ng closing prayer natin, minahal, meron pong practice ng ating beloved youth choir. Pagkatapos po na ating closing prayer, may practice po kayo, minamahal, ating beloved youth choir. Amen. Praise God. At kung wala na po, this announcement, ay tumayo na po, magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus sa natapos na pananambahan sa araw na ito, bagay sa ating pasamantalang pagwahiwalay, at kailan po sa lahat po natin beloved choir, tulong-tulong po tayo mag-ayos na ating mga upuan. Narito po, ating beloved choir, Brother Paulo, palangin ang ating pasamantalang pagwahiwalay. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa dakilan, marilang na pangalan naming mahal po ng Jesus, kami pupuring papasalamat sa tagumpay ng banal na gawain na yung pinagkaloob nilang isa ng bawat bahagi. Salamat sa mga pagpupuring awitin, O Diyos, at ganoon din po sa awitin ng beloved choir, na kumilos ka pong mainam sa aming kalagitnaan, malapay noon, simula kanina, hanggang ngayon malapay narito ka, hindi mo kami iniwanan, malapay noon, at salamat po Diyos sa ebanghelyo ng kaligtasan naming napakinggan, na pag-aralan na din po yung mga ngaral, O Diyos, sa pagkain namin, nagugutom na kaluluwa. Salamat malapay noon sa mga banal mong salita na yan, ay siyang nagbibigay gabay patnubay sa aming pananampalataya, sa aming sinasagawang paglilingkod sa iyo, upang huwag kaming maiwan sa inalalapit na pagbabalik, O Diyos. At kung paano mo din akong payapa, ligtas sa mga anak sa lugar na ito, pag-ingatan mo po sila sa kanilang paglalakbay, makarating silang payapa, ligtas, ilayo mo sila sa lahat ng kapamakan, ilayo sa lahat ng aksidente. Ito pong aming samudalangin sa makapangiripang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Brother Pao. Magkamayan po tayo, minamahal. Ingat po sa pagtawid. Tanda po nyo, kaya amin iniibig, ngunit mas iniibig po tayo na ating pinalapay na Jesus. Amen. Pray.